Bismillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Una sa lahat, pagpupuri, pagpapasalamat ang ating iukol sa nag-iisang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat-lahat ng biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nais ko kayong paalalahanan o isang maikling paalaala mula sa akin na magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin na sa darating na bisita para sa ating lahat. Ano ba itong bisitang ito? Ang bisitang ito ay napakahalaga sa bawat buhay ng mga Muslim dahil ang bisitang ito ay isa sa haligi ng ating pananampalataya. So parang nalalaman nyo na sa inyong mga sarili kung sino ba o ano ba ang bisita na aking tinutukoy. Walang iba, ang bisita na aking tinutukoy ay ang Shahrul Ramadan al-Mubarak. Masya Allah, marhaban ya Shahrul Ramadan. Welcome o pagdating ng Ramadan. Ngayon, ang aking paalaala sa inyo upang masalubong natin ng maayos ang ating bisita ay ang una, yung ikhlas o yung taos sa puso o magandang hangarin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gagawin na pag-aayuno. Dahil alam naman nating lahat na ang pag-aayuno ay isa ito sa arkanul Islam, isa ito sa haligi ng Islam, kung saan ito yung pang-apat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay itinalaga niya din sa atin gaya ng pag-obliga niya sa mga naunang nasyon na sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, isang napakagandang aya na kung saan tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala tayong mga nananampalataya. Isa itong napakalaking syarap para sa atin na ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo tinatawag ang kanyang mga alipin na nananampalataya. Kanyang sinabi, o kayong mga nananampalataya, kutiba alaykumus siyam, itinalaga sa inyo, inubliga sa inyo ang pag-aayuno, na kagaya rin naman ng pag-obliga o pagtalaga sa mga nauna sa inyo. Subalit ang tanong, ano nga ba ang dahilan kung bakit ito itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala? Una sa lahat ay yung magkaroon tayo ng takot para lamang sa Kanya. Alamin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang pagkakaroon ng takot ay isa sa pinakamagandang katangian na magkakaroon ng isang Muslim. At isa rin sa nagpapatunay ng kahalagan ng pagkakaroon ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nagpapaalala na matakot tayo sa Kanya. Sinabi niya sa Suratun Nisa, sinabi niya sa napakaraming surah na nagpapatunay nagpapatunay kung gaano kahalaga nga ba ang pagkakaroon ng takwa. Na sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nabanggit kong aya, la'allakum tattaqun, upang kayo ay maging matakotin sa Kanya. Mga kapatid, tandaan natin ang pag-aayuno ay hindi ito para sa mga taong nakapaligid sa atin upang sabihin nila tayo nag-aayuno, malakas ang ating pagpigil sa ating mga syahwa, sa ating mga desire. No, ito ay maling hangarin ng ibang tao, kundi ang lagi nating isipin, ang isa lang alang lamang natin na ang pag-aayuno na ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa mga taong nakapaligid sa atin. Dahil tandaan natin, ang mga taong nakapaligid sa atin hindi mapagbibigay sa atin ng kapakinabangan. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maggagantimpala sa atin sa bawat ibada, sa bawat pagtitiis na ibinibigay natin sa buwan na ito. Pagtitiis, tandaan natin, ang pinaka-isa rin sa kailangan upang masalubong natin na maayos ang bisita na ito. So mga kapatid, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na palakasin ang ating mga sabar, ang ating pagtitiis, at ang ating mga takwa, at ang ating pagbabalik loob sa Kanya sa buwan na ito. Hanggang dito na lamang. Ilahuna, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.